Hello po mga kaibigan, mga kababayan, muli magandang hapon sa inyong lahat. Narito po akong muli upang magbigay ng pahayag patungkol sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa, lalo na dyan sa Senado. Bago po ako magpatuloy mga kaibigan, kumusta po kayo? Saan man kayo naroon? Sana maging okay lang kayong lahat dyan. Magandang hapon, magandang umaga sa inyong lahat, magandang gabi, anong oras nyo manapanood ang aking vlog sa ngayon. Welcome po muli sa aking munting channel, sa aking munting vlog, ang Renante 2.0 vlog. Gusto ko lang mga kababayan na magkomento regarding sa nangyari kahapon sa Senate doon sa sesyon na kung saan ay nag-walk out po mga kababayan ang majority ng ating mga senador. Ito ay sa pamumuno ng ating Senate President si Alan Peter Cayetano mga kaibigan, mga kababayan, na kung saan ang dahilan nito ay nagprotesta sila. Gusto nilang iprotesta yung nangyari na pagsuko ni Jinggoy sa Sandigan Bayan. Matatandaan natin mga kababayan na bago pa man naglabas ng warrant ang 5th Division ng Sandigan Bayan regarding doon sa plunder case ni Jinggoy Estrada na kinasasangkutan niya sa flood control scam, na ang sabi niya ay hindi niya gagamitin ang Senado para pigilan yung pag-aresto sa kanya. Susunod siya sa mandato ng batas, na which is sa bagay na to, dito natin nakitaan ng isang paghanga kay Jinggoy Estrada na may bayag siya na harapin ang kaniyang kaso, unlike Bato de la Rosa na sa salita lang matapang, pa-make may di pa, pero magtatago naman pala. Ito si Jinggoy ay hinarap niya mga kababayan, at ganon din kakapanood ko lang kanina doon sa statement ni JB Ejercito patungkol nga sa nangyaring pag walk out ng mga majority senators. So tinatanong din siya tungkol sa kaso ng kanyang kapatid na si Jinggoy, na kung saan ay nakakabilib din yung prinsipyo ni JB, no? Kasi masakit para sa kanya bilang kapamilya, bilang kapatid, pero kailangang sumunod sa batas, kailangang umusad yung batas. Yun, doon tayo humanga sa prinsipyo ng dalawang magkapatid na ito na sumunod sa batas. Actually mga kababayan, may kasabihan tayo na hanggat hindi pa napapatunayan ng isang taong akusado sa korte ay innocent pa rin siyang maituturing. So ang kagandahan lang dito kay Jinggoy, hinaharap niya yung kanyang kaso, na mga kababayan, na kung saan ang ginawa ng majority senators ay hindi magandang asal bilang mga public servant, lingkod ng bayan, mga senators, tinatawag na lawmakers pa naman din kung tawagin. Bakit ayaw nilang sumunod sa batas? Bakit mas pinapairal nila yung kanilang damdamin? Nakaka-stress tong ginagawa ng mga senators na ito. Mas lalo lang nilang nilulugmok sa kahihiyan ang reputasyon ng Senado. Sa pamumuno ni SP Cayetano mga kaibigan, mga kababayan, magmula nang siya ay umupo, nag-umpisa nang nasira ang kredibilidad ng Senado. Itong ngayon na pamumuno ngayon ni Senator Cayetano ay sobrang naglugmok sa reputasyon ng Senado mga kaibigan, mga kababayan, na kung saan ang sabi nga ni Rapi Tulfo, Senador Rapi Tulfo, ay nag-message daw si SP Soto, si SP Cayetano, na sobrang haba, na ang pinakabukod nito dapat ay i-boycott nila yung Senado. Sama-sama nilang i-boycott ang Senado sa pag-aresto nga dito kay Jinggoy ng Sandigan Bayan regarding doon sa plunder case.
Bakit hindi nila hayaan na umusad yung hustisya, yung kaso? Kasi kung talagang not guilty si Jinggoy sa kanyang mga kaso dyan sa flood control scam na yan, sa plunder at sa graft, yan yung tamang forum para idipinsa niya yung kanyang sarili, mga kaibigan, mga kababayan. Ilabas nila yung mga ebidensya nila na hawak nila na magpapatunay na wala silang sala. Bakit itong mga majority senators na ito, nagpapadala sila sa kanilang damdamin? Kasi nga, mga kababayan, malinaw naman dito na nagpoprotektahan sila dahil alam naman natin na ang majority senators na yan, halos lahat sila ay involved dyan sa flood control scam na yan. Malinaw na yung ebidensya nagtuturo sa kanila. Yan nga yung isa sa reason, mga kababayan, kung bakit pinalitan nila ang pamumuno, ang liderato dyan sa Senado. Kinodita nila si Soto kasi ang gusto nilang mangyari, matigil na yung investigasyon dyan ni Senador Lacson dyan sa Blue Ribbon Committee, flood control investigation ng Senado sa pamumuno ni Lacson sa Blue Ribbon Committee Chairman. Kasi nga, ang sabi nila, kapag iniimbestigahan nila yung mga kasama nila, parang sinusunog na nila yung kanilang sariling tahanan. Anong magagawa ni Lacson, mga kaibigan, mga kababayan, kung ang ebidensya ay malinaw na nagtuturo sa kanila na kung saan ay involved ang karamihan sa kanilang miyembro dyan sa majority, Duterte senators, ay involved dyan sa flood control scam na yan. Ang sabi ng ating mahal na Pangulo, PBBM, kung saan tayo dadalhin ng ebidensya, doon tayo managot ang dapat managot. Kung talagang sila malinis, mga kababayan, dyan sa issue ng flood control na yan, like si Escudero, si Joel Villanueva, si Jinggoy, yan si Mark Villar, kung talagang malinis sila, harapin nila yung kasong isasampa sa kanila. Idepensa nila yung kanilang sarili, ilabas nila sa korte yung kanilang mga ebidensya na magpapatunay na malinis sila dyan sa issue na yan. Kapag napatunayan nila na sila ay not guilty, dyan lang nila makukumbinsi ang karamihan na mamayang Pilipino na sila nga ay pinopolitika lang, mga kababayan. Pero hanggat hindi nila papatunayan sa korte na sila ay malinis, huwag nilang sabihin na pinopolitika lang sila. Dahil bago pa man, mga kababayan, nabuo yung majority na yan, sinasabi nila na ginigipit ang majority, bago pa yan nabuo, nandyan na yan yung mga kaso na yan, last year pa yan. Yung kaso na yan, yung investigasyon na yan sa flood control. Kung wala ang ating mahal na Pangulong PBBM, hindi siya naglakas loob na ibulgar yan. Meron ba tayong pag-uusapan regarding dyan sa flood control na yan? Tapos kayong mga Duterte camp, Duterte senators, Duterte allies, Duterte supporters, lahat dyan, shout out sa inyo. Binabaliktad nyo pa yung ating mahal na Pangulo. Kung sino pa yung nagko-call out dyan sa matinding korupsyon na yan, nag-start ang matinding korupsyon dyan 2016 as per statement of Sara Diskaya, di ba? Sa Senate hearing dati last year, itong mga nakaraan, tinanong ni ba to si Sara Diskaya kung kailan nag-umpisa na involved sila dyan sa ng malaking kumita sila dyan sa DPWH. Ang sabi ni Sara Diskaya, 2016 your honor up to present. So halos ayaw pa man nakapaniwala ni Bato, pinaulit-ulit pa. Di ba? So malinaw na yung pagdadawit nila sa ating mahal na Pangulo, sa kabila ng ating mahal na Pangulo ang nagbulgar ng korupsyon na yan at nag-utos, nag-imbestigahan, gumawa ng aksyon, nagtayo ng website na isumbong mo sa Pangulo, na which is ito yung naging way para malaman ang marami pang korupsyon dyan sa DPWH, sa flood control scam na yan. Tapos babaliktarin nyo pa ang ating mahal na Pangulo na siya yung mastermind. Malinaw yung naratibo nyo. Ipinapasa nyo
sa isang taong inosente ang mga kabalbalan nyo, ang mga pinagagawa nyo. Para kung maniwala nga naman ang mga tao na si PBBM ang mastermind, matutupad yung goal nyo na siraan si BBM sa mga tao, and then after that, itutulad kay Irap dati. Gagayahin ni Sara si Gloria. O, aagawin yung pwesto. At pag si Sara na yung presidente, lahat kayo na involved dyan sa flood control scam na yan, ma-absuelto yung mga kaso nyo. Yan ang malinaw dyan. Di ba? Mga DDS, mga Duterte supporters. Oh, kayong mga senador na dyan na majority, kapag hindi nyo tinigilan yung kabalbalan nyo na inuuna nyo proteksyonan yung mga sarili nyong interes, mas mabuti pa buwagin na lang kayo. Oh, nandito kaming mga taong bayan na magpipressure sa inyo. Wala na kayong ginawa dyang matino. Pamumuno ni Senator SP Cayetano. Senador kayo ng taong bayan, pinagkatiwalaan kayo. Ibinoto kayo nakararami, kaya kayo nanalo dyan. Tayuan ninyo, tindigan ninyo ang inyong responsibilidad bilang mga senador ng bayan. Hindi senador ng iilan. Hindi senador ng inyong sariling interes. Hindi senador ng mga protektor, ng mga may aligasyon ng mga magna. Di ba? Dito kitang-kita yung mga agenda nyo. Kaya lang kayo nandyan, tumakbo kayong senador, nagsisenador kayo, nagsiservisyo kayo, hindi sa taong bayan, kundi sa pansarili ninyong interes. Bakit? Bakit kayo magwo-walk out para lang sa isang tao? Sa kanya na nga mismo galing, haharapin niya ang kanyang kaso. Hindi niya gagamitin ang Senado, na katulad ng ginawa ni Bato. Haharapin niya. Bukal sa kalooban niyang harapin yung kanyang kaso. Na which is ito naman yung tama, mga kababayan. Ito yung tamang lugar, tamang pagkakataon na maidipinsa ni Jinggo yung kanyang sarili. Patunayan niya sa kanyang sarili na siya ay malinis. Di ba? May kakayahan siyang kumuha ng magaling na abogado. Pag dito na napatunayan na siya ay malinis, so dito may pagmamalaki niya sa kanyang sarili, na malaya niyang masasabi sa mga tao na akusasyon lang yun sa kanya, pinopolitika lang yung ginagawa sa kanya. So kahit kayo dyan na mga senador na may kinakaharapan na mga kaso, magkaroon kayo ng bayag, magkaroon kayo ng panindigan, harapin nyo yung mga kaso nyo. Ikaw Cayetano, sobrang kahihiyan na ang ginawa mo dyan sa Senado. Magmula nang naupo ka, sa pagkudita mo kay dating SP Chief SP Soto, dating Senate President Soto, magmula nang inagaw mo sa kanya yung poder, kinumbinsi mo pa si Bato na nalagay pa sa alanganin para lang maagaw yung posisyon dyan kay Soto, dahil sa kasakiman mo, dahil gusto mong ipurso yung sarili mong interes, na kung saan doon nagsimula ang kabalbalan dyan na nangyayari sa Senado. Di ba? Kauna-unahang history sa ating bansa, sa Senate history, na nagkaroon ng drama, putukan. Hindi ba patapos yung drama nyo dyan, Cayetano? Tigilan nyo na yan, dahil pag hindi nyo pa tinigilan yung kabalbalan nyo dyan, baka mapilitan ang taong bayan lumabas, manawagan, na i-abulis na lang kayo. Dahil mga wala naman kayong kwenta, wala kayong paninindigan. Hindi ninyo tinutupad ang inyong tungkulin bilang public servant, bilang mga senador ng bayan na naturingan. Senador lang kayo ng iilan. Senador lang kayo ng sarili nyong kapakanan. Yan ang totoo dyan. Di ba mga kababayan? Sa mga gising dyan, patuloy tayong magmanman. Patuloy natin silang punahin dahil hindi na tama yung kanilang mga pinagagawa. Maraming trabaho na nakabinbin dyan sa Senado na dapat nyong harapin. Pero anong ginagawa nyo?
O, di ba? Yung kabilang side, yung kampo nyo, pinagdidiinan nyo na nag-walk out din yung minority nung nakaraan. So, ginagantihan nyo. Di ba? Ganun na lang ba? Gantihan na lang? Na which is may katwira naman yung minority kung bakit sila nag-walk out. Bakit? Pinipilit nyo kasing baguhin yung rulings ng Senado na kayo-kayo lang. Ayon sa konstitusyon dyan, sa ruling sa Senado, pwede namang baguhin yun. Pwede namang magkaroon ng subcommittee. Pero dapat pagpapasyahan ng plenary. Kaya abogado ka pa naman. Hindi ka marunong sumunod sa rules ng Senate. Pwede yan. Sabi ng mga minority na magkaroon ng subcon, pero wag yung desisyon nyo lang. Pag-usapan nyo dyan sa plenary, pagbutuhan nyo. Kaya nag-walk out ang minority that time kasi pinipilit nyo na magbutuhan na kaagad. Wag nang magdebate. In that time, magbutuhan kaagad. Ayon sa rulings dyan, ang SOP niyan, magkaroon muna ng isang araw palipasin. And then pag-uusap-usapan, pag didibatihan dyan sa plenary, bago kayo magkaroon ng butuhan. Natural lamang kayo sa bilang, panalo na kaagad kayo. Di ba? So, makikita mo yung motive dito, yung online voting. Kasi may mga kaso na yung karamihan dyan sa kanila eh. Pag na-release na nga naman yung warrant at maaresto na sila, di siyempre bawas na yung bilang nila mga kababayan, mga kaibigan. Pag mayroong mga butuhan dyan, lalo na sa impeachment ni Sara, pag nagkaroon ng motion na wag buksan yung bank accounts ng mga Duterte, magkakaroon pa rin sila ng liamado. Panalo pa rin sila kasi pasado yung online voting. Lamang sila sa bilang, mga kababayan, mga kaibigan. Yun yung isa sa rason kung bakit pinupurso nila yung online voting para pag nagkaroon ng motion na wag buksan ang bank accounts ng mga Duterte, mananalo pa rin sila sa bilang kahit mga nakakulong ang mga kasamahan nila. Yun po ang katotohanan dyan, mga kababayan. Na ang isa din talaga sa rason kung bakit inagaw nila yung posisyon sa pamunuan ng Senate ay para proteksyonan excuse me po, ang impeachment ni Sara. Excuse me. Kasi kung si Sara nga naman ang magiging presidente sa 2028, mailusot nila ang kanilang manok, malaki ang posibilidad na maabsuelto sila sa kanilang mga kaso, mga kaibigan, mga kababayan. Malinaw po yan. Malinaw po. Sa mga matatalino dyan, alam nyo yan. Malinaw na doon papunta ang direksyon na yan. Sa ginagawa nilang action dyan sa Senado ng majority. So gusto nilang ipurso yung mga agenda nila na online voting. Kaya po nag-walk out yung minority nung nakaraan. Tapos itong pag-walk out nila ngayon, unreasonable, mga kababayan. Para sa kanilang mga responsibilidad bilang mga senador ng bayan. Dahil hindi ito kapakanan ng nakararami. Nag-walk out sila dahil sa pansarili nilang interes. Hindi lang naman to para kay Jinggo yung ginagawa nila eh. Di ba? Halos lahat sa kanila kasi dyan, involved dyan sa flood control scam na yan. Dahil pinapakita lang nila na tumututol sila kay Jinggoy para hindi mangyari sa kanila din dyan na natitira na wala pang warrant. Dahil susunod na sila eh. Di ba? Noon, tanong kayo ng tanong, hanap kayo ng hanap. Na bakit walang napapakulong na big fish? O ayan na. Ayan na. Tapos ngayon may pa-walk out pa kayong nalalaman. Mga linsyakoy kayo. Wala na kayong ginawang matino dyan sa Senado, mga Duterte senators. Ang patuloy na protektahan yung mga kabalbalan ninyo dyan.
Patuloy nyong dinidipinsahan. Di ba? Pero, hindi natutulog ang Panginoon. Hindi mananatili na nakatago ang kasinungalingan. Ang sabi ng Panginoon, walang kasinungalingan na mananatiling kasinungalingan. Di ba? Pinatayan nyo pa ng aircon at wifi yung Senado. Di ba? Kasi ang gusto nyo, magkaisa kayong lahat ng mga senador na i-boycott, magprotesta sa pagsuko ni Jinggoy sa Sandigan Bayan. Voluntaryo na pong sumuko si Jinggoy sa Sandigan Bayan sa kaso niyang plunder. For your info, majority senators. For your info, senators Cayetano. Voluntaryo siyang sumuko. Di ba? Hindi katulad ni Bato, nagtatago. Puti ang bayag. Voluntaryong sumuko si Jinggoy. Oh. Bakit may walk out pa kayo dyan? Hayaan ninyo na gumulong ang hustisya, gumulong ang batas. Yan ang sabi ni JB. Kanina, kakapanood ko lang. Di ba? Grabe na talaga kayo, mga majority senators kayo. Sa kagustuhan nyo na protektahan yung mga kabalbalan nyo, yung mga nagawa nyong kabalbalan dyan, mga involved na kaso nyo. Sa kagustuhan nyong protektahan si Sara Duterte, hindi nyo inaalintana ang patuloy na paglugmok ng kahihiyan ng Senado, ang patuloy na paglugmok ng reputasyon ng Senado, na first time nangyari sa history ng Senate. Mga kababayan, mga kaibigan, nanawagan ako sa ilan dyan, sa majority. Baka naman, may natitira pa dyan sa inyong kaunting kahiyan. Bumaliktad na kayo. Sumapi na kayo sa minority. Loren Legarda, magkapatid na Bilyar, baka naman para lang magkaroon na ng sesyon dyan, ng kukos. Dahil hindi magkakaroon ng sesyon hanggat hindi mabubuo yung 13 na attendance dyan sa Senado. Kapag ganyan kayo ng ganyan, walang nabubuong sesyon, puro na lang kayo walk out ang alam nyo, kabila ang partido, wala kayong nagagawang trabaho. Magsipag-resign na lang kayo. Dahil kung hindi, ipipressure namin kayo, kami mga taong bayan, na buwagin na lang ang Senado. Mas mabuti pang mag-martial law para mayroong power ang ating presidente na buwagin na lang ang Senate light ng ginawa ng tatay niya. Dahil wala naman kayong kwenta. Sumasahod kayo dyan nang wala namang kwenta yung mga pinagagawa nyo dyan. Nilulugbok nyo lang sa kahihiyan ang ating bansa. Hindi nyo ba alam na napapanood to ng buong mundo? Di ba? Social media na tayo ngayon. Alam nyo yan. Hindi yan lingid sa kaalaman nyo. Nakakasira kayo sa reputasyon ng ating bansa para lang proteksyonan yung sarili nyong interes, para lang proteksyonan ang mga ilan. Wala kayong kwentang mga senador ng bayan. Hindi kayo senador ng bayan, senador lang kayo ng iilan. Senador lang kayo ng sarili nyong kapakanan. Mga wala kayong hiya. Lalo ka na SP Cayetano. Sobrang ganid mo sa posisyon. Sobrang ganid mo sa posisyon. Okay lang sana agawin mo yung posisyon, pero magtrabaho ka ng tama. Huwag mong ilugmok sa kahihiyan ang reputasyon ng Senado. Sa pamumuno mo lang nangyari na bumagsak ng husto ang ratings ng Senado, Cayetano. Sa pamumuno mo lang bilang Senate President, nangyari ang kardamahan dyan. Sa pamumuno mo lang, SP Cayetano, nagkaroon ng dramang barilan dyan. Tapos may pasabi-sabi ka pa, under attack, under attack. Kayo ang unang nagpaputok. Under attack. Sinong inuugag nyo? Di ba? Ang tindi mo, Cayetano. Ang tindi mo.
Sobra na yung ginagawa mo. Shout out Loren Ligarda. Shout out Bilyar na magkapatid. Kung kayo may natitira pang kahiyan, magtira naman kayo, hindi puro pansariling interes. Bumaliktad na kayo para maalis na yan dyan si Cayetano. Nakakasawa na, nakakahiya na yung pinagagawa ni Cayetano. Diba? Grabe. Biruin mo, nagtayo ng subcommittee. Oh. Inilagay dyan si Marcolita. Wow! Si Marcolita talaga. Na isa ring may kaso. Para kasi ang nangyari mga kababayan, investigate me. Diba? Yan ang nangyayari ngayon dyan sa Senado. Inilagay sa mga mahalagang posisyon ng komite, mag-iimbestiga yung may mga kaso mismo. Nakakahiya kayo. Ano na? Mga DDA supporters dyan, mga nagbubulag-bulagan, pag hindi nyo pa naunawaan yung takbo ng Senado ngayon sa ginagawa ng majority sa pamumuno ni SP Cayetano, ay iwan ko na lang sa inyo. Talagang malulugmok nga sa kumunoy ang ating bansa. Diba? Kung hindi tayo magising mga kababayan, dapat magnilay-nilay tayo. Himay-himayin natin kung sino ang nasa tama, kung sino ang gumaganap ng tungkulin. Kung sino patuloy yung gumaganap ng tungkulin, yun patuloy yung sinisiraan nyo ng sinisiraan, nasabihan yung bangag, adik, weak leader. Samantalang yung iba dyan, walang ibang ginawa kundi magmura ng magmura, manira ng manira, lipa dito, lipa doon. Tapos yun para yung patuloy yung mataas sa ratings, edi wow! Wow na wow ang Pilipinas. Totoo pala yung sinasabi nila, ang hirap mo mahalin, Pilipinas. Dahil sa mga matatalinong mamamayang Pilipino. Kung sino pa yung nagtatrabaho ng tama, tahimik at patuloy na nagtatrabaho, yung pa yung binabatikos nyo ng binabatikos. Yung leaders nyo, yung VP nyo, walang ibang ginawa, lipa dito, lipa doon, pansariling interes. Panira dito, panira doon. Yun patuloy mataas ang ratings. Wow! Wow na wow! Nakakatawa ang Pilipino, nakakatawa ang Pilipinas. Hanggang kailan tayo ganito? Mga Pilipino, gumising na tayo. Maawa naman tayo sa bansa natin. Grabe na yan. Grabe na. Mapapailing ka na lang talaga sa nangyayari sa ating bansa. Kaya hindi tayo magtataka eh. Mayaman tayo. Bagamat mayaman tayo pero naghihirap tayo. Bakit? Marami kasi sa atin. Marami sa atin ang hanggang ngayon hindi magising-gising. Nagbubulag-bulagan. Ang dali-dali i-analisa ng mga pangyayari. Kung sino ang mga gumagawa ng kabalbalan. Di ba? Di ba mga kababayan? Actually, ang ating mahal na Pangulo ay guided ng Panginoon. Bakit ko nasabi? Tinutulungan siya. Di ba? Sa paanong paraan? 2023, 2024, panay ulan, panay baha. Bakit? Pinapakita ng Panginoon kung ano yung sitwasyon, kung ano yung kalagayan ng nangyari sa ating bansa. Napaisip ang ating mahal na Pangulo. Ang sabi niya, ang inireport, ang ipinapasa na flood control job done, konti na lang ang kulang para mag 14,000 flood control job done, build project. Kung ito anya ay nag-i-exist, kung ito ay totoo, bakit anya binabaha pa rin ang Pilipinas? Dapat hindi na. Dahil more than almost 14,000 nga, di ba? Ang flood control job done ng Duterte administration. So bakit binabaha?
Bakit binabaha? So napaisip ang ating mahal na Pangulo. Dito siya kumilos, nag-utos siya, nag-imbestiga siya, at doon niya na-discover na marami pala dyan ang ghost project. Di ba? Marami dyan, kung hindi man ghost project, mga ampaw. Kaya giba kaagad. Kaya yun. Tapos sasabihin nyo, si BBM yung mastermind. Kung hindi dahil sa kanya, hindi natin malalaman to. Actually, alam na rin naman yan ng dating Pangulo. 2020, sinabi niya, laganap ang korupsyon dyan sa DPWH, lalo na dyan sa district. Pero kung ganito ang sistema ng ating bansa, hindi ko talaga kaya to. Kahit bigyan nyo pa ako ng 20 years, maghanap na lang uli kayo ng isa pang Marcos. Galing yan mismo sa bibig ni dating Pangulong Duterte. Oh, sino ngayon ang weak leader? Hindi man lang siya nagpa-imbestiga. May napakulong ba siya? May nagsauli ba ng milyon-milyong pera na kinurap dyan sa flood control na yan? Wala! Alam nyo yan. Mga Duterte senators, mga Duterte supporters dyan, mga DDS na nagbubulag-bulagan, shout out sa inyong lahat. Magising na kayo. Yan. Napakalinaw niyan. Kung talagang Duterte supporters kayo, solo Duterte supporters kayo, dapat alam nyo yan na sinabi yan ng dating Pangulo. Uulitin ko, sabi niya, 2020, laganap ang korupsyon dyan sa DPWH, lalo na dyan sa mga district. Pero kung ganito lang ang sistema ng ating bansa, hindi ko talaga kaya to. Kahit bigyan nyo pa ako ng 20 years, maghanap na lang uli kayo ng isa pang Marcos. O ayan, may Marcos na, nagpa-imbestiga. Na-discover ang kabulukan dyan sa DPWH. Tapos, babalik ta rin nyo, siya yung mastermind. Di wow! O ngayon, yung mga project ngayon ng ating mahal na Pangulo sa flood control. Diba? Sa JR Anita. Kunting ulan lang dati. Baha na kaagad. O nung matapos yung project, umulan ng malakas. May baha pa ba? Diba? Wala na? O kahit dyan sa may bandang tap, kunting ulan lang, baha na kaagad. Pero nitong mga nakaraang ulan, walang baha. Dahil maayos na, namumonitor na ng maayos. Tapos, babalik ta rin nyo pa yung ating mahal na Pangulo. Ang ating mahal na Pangulo, siya pa yung sinisiraan nyo. Kung sino pa yung nagtatrabaho ng tama, ng tahimik, hindi gumaganti sa mga paninira nyo, tahimik lang nagtatrabaho, yung pa yung sinisiraan nyo, yung pa yung bagsak ang ratings. Wow na wow talaga tayo mga Pilipino. Kamuti. Di ba? Ano lang kasi mga kababayan, talagang nakakagalit yung ginagawa ng kampo ng mga Duterte. Kasi yung ginagawa nila, ipinapasa nila doon sa mga tao na nagtatrabaho ng tama. Di ba? Ganyan ba talaga ang ugali natin? Hindi ba natin maalis-alis yung ugali natin na may pagkatalangka? Na kung sino pa yung gumagawa ng tama sa yung ginigiba? Sa bagay, kaya nga pala nabuo yung kasabihan na ang punong mabunga ay palaging binabato yan. Pero mga kababayan, hanggat ganito ang ugali natin, kailanman ay hindi tayo makakaangat-angat. Hindi tayo makaahon-ahon. Tapos lagi nating isisisi sa presidente na nauupo. Walang kwenta, walang ginagawa. Bakit di natin tanungin yung sarili natin? Di ba? Simpleng pagtatapon na lang ng basura, hindi pa magawa ng tama. Diyan tayo magaling sisi tayo ng sisi. Turo tayo sa isa. Pero ang hindi natin alam, tinuro natin yung isa. Isa sa taas, balik sa atin 3. O, di ba? Kayo mga Duterte dyan, puro kayo sisi, puro kayo turo ng paninisi sa gobyerno. Kung sino pa yung nagtatrabaho ng tama, yung pa yung binabatikos, yun ang binabatikos. Kailan ba magbabago ang ugali ng mga Pilipino? Call out sa lahat dyan, shout out sa lahat. Kung gusto nyong magkaroon ng pagbabago sa ating bansa, huwag nating iasa lang sa gobyerno. Magtulungan tayo. Sama-sama tayong mga Pilipino. Kagaya ng ginagawa ngayon sa Senado. I-pressure natin silang lahat na kung hindi nila gampanan ang kanilang tungkulin bilang mga senador ng bayan,
Manawagan tayo. I-abolish na lang yung Senado na yan. Dahil wala rin namang kwenta. Sayang yung milyon-milyon na pinapasahod dyan taon-taon sa kanila. Di ba? Nakakahiya na yung Senado sa pamumuno ni Alan Cayetano. Kaya mga kababayan, yun ang aking panawagan sa atin. Sa mga nagmamahal dyan sa bayan, suportahan natin ang kapakanan ng bayan, hindi ang kapakanan ng ilan, hindi ang kapakanan ng mga politiko na palagi na lang tayo niloloko. Di ba? Ako, inaamin ko, nagkamali din ako. Sumuporta ako dati sa Duterte. Pero nung ma-realize ko, unti-unti kong napagtanto na hindi na tama yung kanyang pinagagawa. Kahit nung nakaupo pa siya. Actually, 3 years lang ako humanga sa pamumuno niya. Nung nakita ko na hindi na maganda, di na ako sumuporta. Pero hindi ako bumatikos. Nanahimik lang ako nun. Nito na lang ako nagbablog kasi hindi ko na talaga matiis yung kanilang pinagagawa. Na kung sino pa yung nagtatrabaho ng tama, yung pa yung sinisiraan nila ng sinisiraan. Ang mga ginagawa nilang kabalbalan, ibinabato nila sa ating mahal na Pangulo. Diba? Hindi ako nag-ingay noon kasi nga, ang sabi ng Panginoon, magpasakop ka sa mga namumuno, sa mga pamunuan. So, kahit nag-against na ako sa kanya noon, nanahimik lang ako. Pero marami siyang mga patakaran na hindi ko na nagustuhan. Di ba mga kababayan? Ikaw ba naman may madamay na mga bata, 3 years old? Oo nga, kung maganda ang intensyon mo. Pero ba kailangan bang umabot sa ganon? Maraming madamay na inosente. So, talagang hindi na maganda yung ano niya. Kaya nag-withdraw of support ako. Duterte supporters din ako dati. Binoto ko siya, kinampanya ko pa siya. Idagdag mo pa number 1 yung nakakadismaya. Yung imak mo yung Panginoon. Sino ka? Nilikha ka lang. Tapos nakuha mong imak yung Panginoon. How dare you? Napakawalang kwenta mong tao. Matapos ka bigyan ng buhay ng ating Panginoon, imamak mo. O ayan ngayon, magdusa ka dyan sa dahig. Panalangin nga namin kami mga Marcos supporters, habaan pa ni Lord yung buhay mo. Baka sakaling makapagdilay-nilay ka, mag-repent ka, masave pa yung kaluluwa mo. Kasi ang ating Panginoon sobrang mapagmahal yan, mga kaibigan, mga kababayan. Kahit gaano pa kalaki yung ating mga kasalanan, kapag handa kang humingi ng tawad, tanggapin siya bilang sarili mong Panginoon at tagapagligtas sa iyong buhay, walang hanggan ang pag-ibig ng ating mahal na Panginoon. Patatawarin ka niya. Kaya yan ang isa din sa dasal ko, na sana humaba pa yung buhay niya at magkaroon siya ng repentance sa kanyang puso. Lumapit siya sa Panginoon. Yan. Kahit kay Sarah, kahit sa mga ibang Duterte supporters dyan, yan ang panalangin ko. Na sana magising sila sa katotohanan. Kumawala sila sa pagkakaalipin nila sa masamang espiritu. Dahil actually mga kababayan, hindi naman nais ng Panginoon na maging masama ang tao. Nilikha tayo ng Diyos na mabuti. Dangan nga lang tayong mga tao ay likas na mahina pagdating sa mga tukso sa atake ng kaaway. Nahuhulog tayo sa kasalanan dahil sa atake ng kaaway ni Satanas. 'Di ba? Siya ang unang-unang magnanakaw, siya ang unang-unang sinungaling. Kung sino man yung tao na gumagawa ng ganyan, nagsisinungaling, nagnanakaw, yan ay nadala lang siya sa atake ng kaaway. Kaya nga nandyan yung dakilang pag-ibig ng ating Panginoong Hesus. Inialay niya yung kanyang buhay para sa atin. Para ang sino mang tumanggap sa kanya ay hindi mapahamak, bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Di ba? Sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. So yan po mga kababayan. Ginagawa ko lang po itong content na ito mga kababayan, hindi sa kung ano man, kundi mahal ko ang ating bayan.
Sa abot ng aking munting kakayanan, ito ang isa sa alam kong way na makatulong sa ating bayan bilang isang citizenship na nagmamahal sa ating bayan. Naggusto ko lang i-call out yung karamihan sa atin na nagbubulag-bulagan, nagtutulog-tulugan, lalo na dyan sa mga senador na yan. Inihalal sila ng taong bayan, senador sila ng taong bayan. Hindi dapat senador ng iilan, hindi dapat senador ng pansariling kapakanan. Dahil kung yan man lang ang pairalin nyo sa inyong puso, kung may hiya, kahihiyan pa kayo natira dyan sa inyong sarili, magkusa na kayo, magbitiw na kayo dyan sa inyong mga kinauupuan. SP Cayetano, kung hindi ka magtitino, umalis ka na lang dyan, magbitiw ka na bilang senador. Dahil sa totoo lang, kitang-kita namin, kaming mga mulat sa katotohanan, na hindi mo ginagampanan ang iyong tungkulin bilang senador ng bayan. Kitang-kita na senador ka lang ng iilan. Senador ka lang ng sarili mong kapakanan. Dahil magmula nang naupo ka, puro kahihiyan na ang inabot ng Senado. Dahil puro kapalpakan ang mga pinagagawa mo. Diba? So, yun lang po mga kababayan. Pasensya na po kayo kung nadala ako sa damdamin ko kanina. Sobrang nakaka-stress lang po kasi talaga yung nangyayari ngayon sa Senado sa ginagawa ng majority. Diba? Actually, meron din naman ditong kahinaan yung minority. Pero kung marunong ka mag-analisa, makikita mo mga kababayan kung sino sa kanila ang may mga paninindigan. Paninindigan na tayuan ang kapakanan ng taong bayan. Hindi ang kapakanan ng iilan. Hindi ang kapakanan ng pansariling kapakanan. Yan, makikita natin sa dalawang grupo na ito kung sino sila. Makikita natin sa mga galawan at gawa nila. Di ba? Mag-analisa tayo. May sarili tayong talino. Huwag tayong madala sa mga naratibo ng maling kwento. So, yun lang po mga kababayan. Kung nagustuhan nyo po ang aking komentaryo, ang aking video, paki-like lang po, paki-share, paki-comments, at subscribe po sa mga bago dyan na hindi pa nakasubscribe. Pa-support lang po sa aking channel. God bless you po sa inyong lahat at maraming salamat po.